Okay, kamusta mga kababayan? Sa gitna ng baha at bagyo, narinig natin ang matapang na pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikaapat na SONA. Mahiya naman kayo, sabi niya sa mga korap na politiko at kontratista ng flood control projects. Pero mga kaibigan, pangako ba ito ng tunay na pagbabago o isa na namang scripted na linya para sa kamera? Ngayon sisirain natin ang mga detalye, walang pasakalye, diretso sa punto at sasagutin natin yan mga kaibigan. Seryoso ba si PBBM sa giyera laban sa katiwalian o puro hype lang para sa likes? Okay, kami nga pala sa hashtag #WalkWithLand Pinoy Pulse at ang misyon natin bigyan kayo ng hard-hitting na analysis ng mga isyong mahalaga sa Pilipinas, lalo na para sa kabataan at mga OFW natin sa US, Canada, Saudi, Japan, Australia, at iba pang sulok ng mundo. Ngayon, pag-uusapan natin ang hot topic mula sa SONA 2025, ang giyera ni PBBM laban sa korupsyon sa flood control projects. Pero bago yan, shout out sa mga taga Quezon City, Manila, Davao, Cebu, Los Angeles, Dubai at Hong Kong. Salamat sa panonood Kung gusto nyong maabot natin ang 100,000 subscribers, i-hit na ang subscribe button, i-like, i-share at magpadala ng super thanks para iwas baharin ang aming budget. Okay sa susunod na ilang mga minuto, aaralin natin ang pangako ni Marcos gamit ang lens ng katotohanan, satire at global context. Una, titignan natin ang state ng flood control sa Pilipinas. Bakit palagi na lang binabaha ang Metro Manila kahit bilyon-bilyon ang budget? Pangalawa, susuriin natin ang mga red flags sa SONA speech ni PBBM. May teeth ba ang mga plano niya? Pangatlo, magbibigay tayo ng mga pananaw natin sa mga politikong mahiyain at kontratistang magagaling sa ghost projects. At panghuli, titignan natin ang global perspective. Paano nga ba hinaharap ng ibang bansa ang baha? At ano ang matutunan na natin? Kaya't buckle up. Dahil ito'y magiging isang roller coaster ng katotohanan at katatawanan. So bago natin simulan mga kaibigan, mga kababayan sa Riyadh, Toronto, Sydney at Dasmariñas, Cavite, i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell. Mag-comment kayo ng inyong saulubin sa baba. I-share sa mga kaibigan nyo at kung gusto nyong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks please. Let's make wave together mga kababayan. Okay, isang araw sa Quezon City, si Juan, isang tricycle driver, nagising na naman sa bahang hanggang tuhod. PBBM, nasaan ang flood control projects na sinasabi mo? Sabi niya, habang sinasagawa ng kanyang pedicab, hindi lang si Juan ang nagtatanong nito sa Metro Manila, Cebu, Davao at maging sa mga probinsya. Parang annual tradition na ang baha tuwing tag-ulan. Pero teka, hindi ba't bilyon-bilyon ang budget ng Department of Public Works and Highways, DPWH, para rito sa 2024 pa lang, mahigit 250 billion pesos ang inilaan para sa flood control. Pero parang wala pa rin nagbabago. Kaya ayon sa datos mula 2020 hanggang 2024, libo-libong flood control projects ang sinimulan ng gobyerno. Pero sa SONA ni PBBM noong July 28, 2025, inamin niya, kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Guni-guni? Imagine, mga kababayan, bilyong-bilyon ang nawala sa mga proyektong hindi man lang umikses, nag-exist. Halimbawa, sa Navotas, ang Tangos Tansa Navigational Gate na dapat kontrolin ang tubig at hindi sapat para pigilan ang baha mula sa typhoon Krising. Ano ang problema? Poor planning, substandard materials, o baka naman tulad ng sinabi ni PBBM, kickbacks, initiatives, SOP,
for the boys. Kung ang flood control project sa isang pelikula, ang pamagat nito ay Ghostbusters Philippine Edition. Pero sa halip na multo, ang hintay natin ay mga proyektong nawawala sa ere. Picture this isang kontratista, may malalaking kontrata sa DPWH, nagpa-party sa Dubai habang ang proyekto niya sa Pinas ay under construction daw. Sa papel lang Ang mga politiko, sila ang mga scriptwriters ng mga ghost projects na ito na may happy ending sa kanilang bank accounts. Pero teka, bakit nga ba laging mahiyain ang mga ito pag nahuhuli? As PBBM said, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino, pero mga kaibigan, parang ang sagot nila, mahiyain kami, pero mayaman, no? Ayan, kung naaaliw kayo sa aming deep dive, i-hit ang like button at i-share sa inyong mga kaibigan sa Los Angeles, Singapore at Bacolod. Mag-comment ano ang mas nakakabaha, ang ulan o ang korupsyon? At para sa mga OFW natin sa Saudi at Qatar, suportahan kami ng super thanks para maipagpatuloy natin ang ganitong content. Okay balik tayo kay Juan, ang tricycle driver. Nang marinig niya ang SONA ni PBBM, napawaw siya. Seryoso nasa presidente. Sabi niya, inutos ni Marcos ang isang comprehensive audit ng lahat ng flood control projects na nakalipas na 3 taon. Ang sabi niya sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Parang action movie, di ba? Pero teka, si Juan tulad ng maraming Pilipino, nagtataka. Ilang beses na ba nating narinig ang salitang audit at makakasuhan at ilang beses na ba bang nag-goes ang mga pangakong ito? Sa isang banda mga kaibigan commendable ang matapang na stance ni PBBM. Ang pag-utos ng full transparency at public disclosure ng mga palpak na proyekto ay isang bold move. Ang plano niyang i-audit ang DPWH projects at ipapasa sa regional project monitoring committees ay maganda sa papel, no? At ang pagbabanta ng kaso laban sa korap na kontratista. That's a crowd pleaser, lalo na sa mga OFW natin sa Toronto at Sydney. Napagod na sa balitang korupsyon, pero sa kabilang banda, let's be real, ang mga ganitong pangako ay hindi bago. Noong 2023 SONA, sinabi rin ni Marcos na 5,500 flood control projects ang natapos. Pero bakit nga ba laging binabaha ang Metro Manila? At teka, hindi ba't ang DPWH na pinamumunuan ng mga political appointees ay madalas sa playground ng mga politiko? Ang tanong, kaya ba talaga ni PBBM na suguri ng mga big fish sa likod ng mga ghost projects o baka naman selective justice lang ito? Okay kung ang giyera ni PBBM sa corruption ay isang boxing match, parang siya si Manny Pacquiao na lumalaban sa isang punching bag na puno ng pera. Pero ang punching bag ay ang mga kaalyado niya rin, no? Imagine, round 1, audit, round 2, transparency, round 3, kasuhan. Pero pagdating sa round 4, biglang technical knockout dahil may koneksyon sa Malacanang. Ang mga kontratista. Kaya naman mga kababayan, habang hinihintay natin ang mga kaso, baka kailangan natin magdala ng payong dahil baha pa rin ang laban. Okay kung gusto nyong malaman kung paano matutupad ang pangako ni PBBM, i-subscribe na ang Pinoy Pulse. Mag-comment ng inyong opinion, may tiwala ba kayo sa plano ni Marcos? At para sa mga taga Dubai, London at Iloilo City, magpadala ng super thanks please para suportahan ang aming hard-hitting content. Okay isang araw sa isang exclusive na subdivision sa Makati, may isang kontratista na nagpapalagay ng infinity pool sa kanyang mansyon. Ang tanong, saan galing ang pera? Ayon kay PBBM, ang mga kontratistang ito, ang mga masterminds ng mga ghost projects. Pero teka, hindi ba't ang mga kontratista ay madalas na may backers sa gobyerno? Sa SONA, sinabi ni Marcos, may kickback initiative, SOP for the boys. Parang telenovela ito Pero ang ending, ang mga Pilipino ang talo habang ang mga mahiyain ay nagpa-party sa Las Vegas. Okay, ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ, maraming flood control projects ang napupunta sa mga kontratistang malapit sa mga politiko.
Halimbawa, no, sa isang ulat noong 2023, napansin na ang ilang proyekto sa Luzon ay iginawad sa mga kumpanyang walang sapat na track record pero may malalakas na koneksyon, no, sa lokal na pamahalaan. At ang masaklap, kahit na expose ang mga ito, bihira ang napaparusahan. No, si Senator Ping Lacson, no, na sumuporta sa plano ni PBBM, nagsabi na ang mga proyektong ito ay puno ng graft. Pero ang tanong, kung alam na natin ang problema, bakit pa ulit-ulit pa rin? Is it because the systems protect the corrupt or because the corrupt are the system? Kung ang flood control project sa isang reality show, ang pamagat nito ay Survivor Kickback Island. Ang mga contestants, mga kontratistas at politiko na naglalaro ng pass the budget, ang premyo isang mansyon sa Forbes Park at isang bakasyon sa Maldives. Pero ang talo, kami mga ordinaryong Pilipino na nagbabayad ng buwis para sa mga proyektong hindi natin nakikita. No? Kaya naman, sa susunod na SONA, baka sabihin ni PBBM, mahiyayo, pero pwede rin naman mag-share kayo ng kickback, di ba? Joke lang yon. Kung natatawa kayo, pero naiinis din, i-like ang video na ito, i-share sa inyo mga kaibigan sa Vancouver, Jeddah at Cagayan de Oro. Mag-comment, sino sa tingin ninyo ang mga mahiyain na kontratista, at para sa mga OFW natin sa Japan at UAE, suportahan kami ng Super Text. Okay, sa Singapore, kapag umulan, hindi bumababa ang Orchard Road. Sa Japan, kahit may bagyo, gumagana pa rin ang kanilang bullet trains. Pero sa Pinas, kapag umuulan, parang Water World ang Metro Manila dahil ano ang sikreto ng ibang bansa? At bakit hindi natin ma-apply ang mga ito sa Pilipinas? Sa Netherlands, halimbawa, okay, 26% ng kanilang lupain ay nasa ibaba ng sea level pero world-class ang kanilang flood control system. Gumagamit sila ng integrated water management mula sa dikes hanggang sa advanced drainage systems. Sa Japan, ang kanilang Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel ay kayang mag-imbak ng milyong-milyong litro ng tubig baha. Sa Pinas, ang ating drainage system ay madalas barado ng basura at hindi na-upgrade mula pa noong panahon ng Marcos Sr. No? Ang masaklap, kahit may teknolohiya, ang korupsyon ang tunay na hadlang. Kung ang budget para sa flood control ay napupunta sa kickbacks, paano tayo makakaasa ng progreso? Okay, kung ang Pilipinas ay mag-aaral sa Netherlands, baka ang flood control natin ay maging world-class din, no? Pero baka rin ang mga kontratista natin ay mag-field trip mula sa Amsterdam gamit ang flood control budget. At sa Japan, baka sabihin ng mga politiko natin, bakit natin kailangan ng underground channels? Mas madami namang magtatayo ng billboards ng sasabing flood-free Philippines. Kaya naman mga kababayan, habang hinintay natin ang pagbabago, magdala muna ng life vest. Kung gusto nyo mas maraming ganito global insights, i-subscribe ang Pinoy Pulse at i-share sa inyong mga kaibigan sa Milan, Doha at Taguig. Mag-comment, ano ang dapat gawin ng Pilipinas para masolve ang baha? At para sa mga OFW natin sa Canada at Kuwait, magpadala ng super thanks please. So ano natutunan natin? Una, ang flood control sa Pilipinas ay isang sinking ship dahil sa korupsyon at palpak na proyekto. Pangalawa, ang pangako ni PBBM na sugurin ang mga mahiyain na politiko at kontratista ay maganda sa pandinig pero kailangan ng concrete action, hindi lang sound bites. Pangatlo, kailangan natin mag-aral sa mga bansang tulad ng Netherlands at Japan para sa long-term solutions. Pero higit sa lahat, ang tunay na pagbabago ay nasa kamay natin, mga Pilipino sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kung hindi tayo magdidemand ng accountability, baha pa rin ang kinabukasan natin. Kay mga kababayan sa Manila, Los Angeles, Riyadh at Hong Kong, ang laban sa corruption ay hindi lang para kay PBBM. It's our fight too. Kaya maging aktibo tayo, magsalita, magtanong at mag-demand ng transparency. At habang ginagawa natin yan, suportahan natin ang Pinoy Pulse, #WalkWithLand. I-click ang subscribe button, i-like, i-share sa inyong mga kaibigan sa Sydney, Toronto at Davao at mag-comment ng inyong saloobin. Kung gusto nyo may pagpatuloy natin ang ganitong content, magpadala ng super thanks please, lalo na sa mga OFW natin sa Dubai, Japan at Canada. Let's keep the conversation going mga kababayan. Hanggang sa susunod, stay informed, stay engaged at iwasan ang baha, literal man o politika. Mabuhay ang Pilipinas!